Buenos dias, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, mga kumpanyeros, kumpanyeras, sa aking mga kayubi sa Usapang Batas sa DZXL at sa aking mga followers and viewers dito sa YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ngayon po ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang issue na may connection dito sa currently ay investigation being conducted by our Congress and our Senate tungkol dito sa mga pondong nawawala sa Department of Public Works and Highways, itong mga ghost projects. Kamakailan lamang ay naglitawan ang mga suspects, yung mga napagbibintangan. Isa dito ang mag-asawang Sara Diskaya at lumitaw din ng ilan sa mga district engineers katulad nitong si Bryce Hernandez na kasalukuyang nakadetine dito sa Philippine National Police pero under custody of the Sergeant of Arms of the Senate of the Philippines. Ngayon tingnan natin ang anggulo na kung sino dito sa mga suspects, sa mga napagbibintangan ng pwedeng gawing mga state witness upang mapabilis ang pagkilala sa mga mastermind at sa mga taong kinukonsider na mga siyang may pakana ng karumal-dumal na krimen na ito na nangyari dito sa Department of Public Works and Highways. Unang-una, may mga nagpipresenta at mukhang nagpapahiwatig at nagparamdam na sa ating pamahalaan na gusto nila maging isang state witness. Ito ay ang mag-asawang Sara Diskaya. Pero tingnan natin, sila ba ay magiging qualified under the Witness Protection Program na kung saan ang siyang tatanggapin bilang isang state witness ay magkakaroon po ng immunity from suit at malilibre ika nga ang siyang magiging state witness at mabibigyan pa ng proteksyon ng ating batas. Pero ito bang si Sara Diskaya at ang kanyang asawa ay qualified to become a state witness? Tingnan natin yung mga kondisyones or mga elemento ng State Witness Protection and Security and Benefit Act. Ayon po sa nasabing batas, kailangan magkaroon ng absolute necessity doon sa testimonyang ibibigay ng state witness. Meaning to say that there is no other direct available evidence. At kapag wala itong ebidensya na to na hindi available sa other witnesses, ay hindi makakapag-proceed ang prosecutor sa kanyang pag-prosecute dito sa mga akusado sa krimen ng plunder, ng malversation of public funds at iba pang violation of the law. Yan po ang number one na condition dyan. Pangalawa, the applicant for the state witness ay kailangang mag-appear na siya ay hindi siya yung pinaka-most guilty doon sa nasabing krimen. At dito, ang tanong natin, hindi ba siya ang nag-a-appear na most guilty dito sa usapin ng paglustay ng pondo para sa mga flood control programs dyan sa Bulacan at sa iba pang mga syudad at mga probinsya. At pangatlo, yung bang testimonya niya ay kayang i-corroborate ng other evidence dito sa issue na to. At pang-apat, dapat lumabas din na wala siyang previous cases or conviction of a crime involving moral turpitude. Yan po ang mga kondisyones. So sa tingin nyo ba ay magka-qualify ang mag-asawang Sara Diskaya na mukhang nagpaparamdam sa ating pamahalaan na sila ay gawing state witness dito sa anomalyang kinasasangkutan ng Department of Public Works at ng ilang mga politiko. At tingnan naman natin ang anggulo dito sa isang Assistant District Engineer ng Department of Public Works. Itong nagbulgar din
ng mga pangalan ng mga politiko na nasasangkot allegedly ay sila yung mga nagbaba ng pondo upang magkaroon ng mga ghost or incomplete flood control projects dito sa lalawigan ng Bulacan. Si Bryce Hernandez ay isang assistant district engineer na nagsasabi na nakita niya at may mga ebidensya siyang pinakita na merong mga exchange of messages between Senator Villanueva and the district engineer na si Alcantara na dating amo nitong si Bryce Hernandez, na kung saan ay humihingi ng karagdagang pondo ang senador. Allegedly na humihingi ng karagdagang pondo considering the fact na siya daw ay isang majority floor leader at miyembro pa ng powerful commission on appointments. At marami pang mga sitwasyon at circumstances na nagpapakita na siya ay may inside information upang matukoy kung sino ba talaga ang mastermind behind this anomalous flood control projects transaction dyan sa Department of Public Works and Highways. Tingnan natin, siya ba ay pumapasok doon sa unang kondisyon na absolute necessity, na kung saan ang kanyang testimonya ay makikita natin na talagang katanggap-tanggap at necessary para matrace kung sino talaga ang mastermind, yung principal malefactor to this crime of malversation of public funds or plunder. Maraming krimen na involved dito. So, ito ba yung sinasabing other direct evidence that is available kung sakasakaling hindi natin kukuhanin yung isang nagpaparamdam na maging state witness? So, sa aking palagay, pwede siya yung available direct evidence na magdiling kung sino talaga mga mastermind dito sa krimen na to. So, pwedeng mawala si Sara Diskaya dahil absolutely necessary itong testimonya nito, not even without Diskaya testifying before any legal proceedings ay pwedeng mawala siya at pumasok itong si Bryce Hernandez sapagkat ang kanyang testimonya ay pwedeng makorroborate ng other documentary, testimonial, and other circumstantial evidence. Isa sa mga documentary evidence na pwedeng sumuporta, mag-corroborate sa kanyang testimonya ay itong mga exchange of messages na makikita natin sa cellphone ng senador, cellphone ng dating district engineer, cellphone ng iba pang mga personalidad na direktang nagpapahayag ng anomalya dito sa public works and highways at na kung paano sila humihingi ng 30% kickback dito sa mga allocation ng flood control projects budget. Okay, at siya din ay pwedeng maging state witness sapagkat ay hindi siya yung nag-a-appear na most guilty dito sa usaping public works and highways anomalies. So, at wala pa naman siguro tong previous conviction of a crime involving moral turpitude. So, between the two, I would prefer, kung papipiliin, na ang gawing state witness ay si Bryce Hernandez. Kasi itong Diskaya couple ay hindi lamang palagay ko ang Bulacan projects ang sinalihan nito at marami pang proyekto tong sinalihan simula noong 2016. At kung ganun ang mangyayari ay sigurado ako sila yung mag-appear dito na the most guilty as compared with the other applicants for this state witness protection program. Yun po ang mga kondisyones sa isang tao na pwedeng gawing state witness in favor of the government. Dapat merong absolute necessity,
doon sa kanyang testimonya at wala nang other direct available evidence na kung tutuusin ay nandito kay kay Bryce Hernandez. At pangalawa, hindi dapat siya mag-appear as the most guilty doon sa krimen na pinag-uusapan ngayon. At yung kanyang testimonya ay pwedeng makorroborate ng other evidence, like for instance yung mga exchange of messages at other circumstantial evidence that may be presented kapag nag-umpisa na ang trial of this case. At sigurado naman na wala pa namang previous conviction to of a crime involving moral turpitude. So yan po ang ating paliwanag, no, tungkol sa eligibility of someone who wants to become a state witness in favor of the government. So hanggang dito na lamang po. Ito po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Maraming salamat po.